Chapter 6, Episode 7. Ang pag-uusap namin ay puro na lang kulitan at asaran ng aking best friend manliligaw. Sabi niya, kumanta na lang nga tayo ng paalam. Ang kantang paalam na kanta, ang tinuturo niya sa akin, tumugtog sa gitara, tapos binibiro ko siya, na, alam mo, kaya hindi tayo pwede, dahil dito sa araw-araw na lang nating kinakanta ang paalam. Sabay tawa ako, tawa din siya. Kung alam niyo ang kantang yan, kanta yan ni Miss Marisa, nung 80s na panahon, kapanahunan namin. Natawa rin siya sa sinabi ko, at yon, close na kami ulit. At parang tanggap na niya na ayaw ko siyang maging boyfriend. Sabi niya, dahil sa paalam na kanta, binastit mo ako, tawanan kami ulit. Sabi niya, okay na lang daw na hindi ko siya maging boyfriend. Mas matatanggap pa daw niya, pero yung nag-iiwasan kami at di na mag-uusap, mas masakit daw kesa binabastid ko siya. Haha, ganun pala yon. Di ko alam. Masaya ako at naintindihan niya, pero siya iwan ko lang. Kasi minsan, pag may pumupunta sa bahay na lalaki, kinakausap ako, lagi yan siyang naglalakad, sa labas sa may kalsada, tumitingin sa bahay, kung sino kausap ko, sino bumisita sa akin. Minsan, sa tindahan ko, sila tumatambay nakipag-usap sa akin. Kung sino yung pumupunta na gusto akong kausapin. Kinakausap ko naman, nasa loob ako ng tindahan, at nasa labas yung kausap ko. Binabantayan ako ng best friend kong si Loso, kung sino ang pumunta sa bahay. Mga kaibigan din niya, at kakilala, hanggang sa may bagong binata na dumating sa aming lugar, na 3 taon lang, agwat namin, at isa siya sa nanliligaw sa akin, maliban kay best friend. Marami akong manliligaw, nung ako'y 14 pa lang. May bagong lalaki na nakita ko sa aming lugar. Naging crush ko siya kaagad, 17 years old siya. Itutuloy ang ate Melby.